year 2021, nagpasa ako ng application sa NICTC through email, applying for civilian employment. Ilang months bago naka-receive ng update na I have to undergo aptitude test. After graduating college, pinapatuloy ko yung application sa Philippine Navy. Nag-report ako sa NPMC, pass ng documents, and then nag-undergo ng series of exams, medical examinations. Hindi naging madali yung process. Marami naging pagsubok, kailangan gumastos ng malaking pera para may pagpatuloy yung application. Gaya na lamang sa pagpapalaser na aking mata para mawala yung grado. And then na-clear, nagpatuloy, nakapasok dito sa Philippine Navy Officer Candidate School. Headquarters, Philippine Navy, dated 05 September 2022. Karl Marx, G. Loy Fu, and 67 others are appointed as probationary ensigns, probationary second lieutenants to compose the Naval Officer Candidate Course, Class 38, effective 13 September 2020. Now, upon entering the Philippine Navy Officer Candidate School, nagulat ako kasi ganun pala talaga ka-rigid yung physical training. And I wasn't really prepared for it. Nung una, nagsimula lang siya sa lower extremities dun sa legs ko. Nagkaroon ako ng muscle spasm. Hanggang sa, nang tumagal, naging pelvic pain na siya. And yung whole duration ng BMT days namin, I endured a lot of pain. Kasi yung road runs, yung walks namin, and pati FTX, hanggang FTX, may in-endure akong pain. But, very thankful ako, lalo na sa mga kasama ko, kasi sila yung nakakausap ko lagi sa barracks, sila yung nag-lift ng mood ko kapag nakakaramdam na ako ng pain. And I really also thankful sa commandant namin kasi he really takes care of the students, lalo na kapag dating sa mga health concerns. Naalala ko pagkapasok ko dito sa NOCC, also dito sa Philippine Navy Officer Candidate School. Sobrang ako nalungkot, naguguluhan, bakit ko ba pinasok yung ganitong profesyon. Kasi nga, nagkaroon ako ng pagkamis sa pamilya. Nalungkot rin ako, nalow moral, kasi maaari yung mga ginagawa dito is hindi ko nagustuhan at lalo rin na nahihirapan ako. Sobra ako nahihirapan in terms kung paano ang mga daily routine, even the messing. Pag messing ka, sobrang hirap at then meron kang time na sinusundan. Naalala ko rin, sobra akong naguguluhan, na-confused during our BMT days. Kaya nga, every time na ako yung nag-lead or ako yung nagiging marker, daming nangyayaring kamalasan dahil nga na-confused ako sa lahat ng bagay. Pero dito, tinuruan talaga ako na maging matatag, din yung mental tough, also working stability under pressure. Kahit ano man ang ginagawa mo, kahit ano pang pressure ang nararanasan mo, stable talaga rin ang pag-iisip. I'm very proud na nalagpasan yung mga ganitong hamon talaga and challenges sa buhay. Mas lalong naging matatag talaga rin ang pananampalataya ko sa Diyos. Piece of advice, swallow your pride. Yun lang, swallow your pride. Lalo na kung nasa service or lalo na kung aspiring public servant. You should swallow your pride because kung ma-pride ka, mahihirapan ka sa pag-accept ng mga ideologies and principles ng service. There are things that you need to let go. As far as from my experience, ganyan ako, nahihirapan ako sa pag-adjust dito sa service kasi the
pride doesn't help you in the long run. Let yourself become a student every single day. Mapa lower class mo yan, mapa classmate, mapa upper class. Lagi kang may mga bagay na dapat tutunan. Every day is a learning experience in the service. Hindi na lang leader na kung ano lang yung gusto mong gawin para sa class, makinig ka rin sa class kung ano opinion nila para sa ikabubuti ng buong organization. Push yourself beyond limits. Kung ano yung tama at mali, laging gawin kung ano yung tama, kung ano yung mga mabuti. Enjoy nyo lang yung moments kasi yung hardship and challenges normal lang yan kasi hindi naman pwedeng puro positive yung mararamdaman nyo dito kahit naman sa buhay. Kailangan natin ng merong negativities na mararanasan o hardships and struggles kasi ito yung mag-uhon sa atin to be effective leader. Yun talaga, marami kang matututunan sa hirap na hindi mo rin matututunan sa pagiging masaya lang. You get out of your comfort zone. Tapos dito, be in good terms with all persons. Sa juniors mo, sa tactical officers, pati sa mga classmates mo. Pati yung integrity. Always do what is right even if no one is looking. Huwag kang gagawa ng mali. Pag kasi naging senior ka na, parang may bubulong na sa'yo dyan na verse nag-stick sa akin. Romans 12 verse 21 which means do not be overcome by evil but overcome evil with good. Prior entering the Naval Officer Candidate course, I was on board international commercial vessels as a marine engineer. During those times, the Marawi siege erupted. I read that many soldiers died, and I asked myself that if these soldiers died, who will replace them? That's why I joined the Navy. Yeah. A piece of advice is that no matter how hard the situation is, just keep on moving. Yeah.